Hi guys, so magandang umaga. It's another day, another vlog. Hopefully everyone is okay. So balik tayo dun sa ano. So nakabalik na kami sa aming bakasyon. Of course masaya. Maganda din yung maganda yung Alberta at saka yung yung British Columbia. So they're the best sila na na province. Actually sila yung may pinaka mga magagandang tourist spots compare dito sa amin sa Saskatchewan. That's why we call it the land of the living sky, kasi Saskatchewan is totally flat. Maganda naman dito actually. Yeah, it's super nice in here. Kaya hindi ako umalis dito sa province namin. Okay, so balik tayo doon. Mayroon akong isang sasagutin doon sa tawag nito sa mga comment section natin. So nabasa ko yung mga iba. Ngayon, sasagutin ko yung isang na comment ni ate. So ito medyo mahaba nga lang. Sobrang haba. Pero itatry ko pa rin na itatry ko na sasagutin. Kuya, super negative ang mga sinasabi mo, but anyway, kagustuhan ninyo mag-asawa iyan. Kuya, syempre lahat tayo kayod kalabaw dito dito, pero di mo ba naisip ang magiging pensyon ninyo pagdating ng panahon na gusto na ninyong umuwi ng Pinas? Ay pwede ninyong dalhin ang pensyon ninyong mag-asawa, probably more or less 4,000 Canadian money. Ang sagot mo sa Canadian officer, sana ayusin ninyo kasi they will ask you why took you so long to be Canadian citizen. Maraming privilege ang citizen dito sa Canada. Ang haba. Probably life in the Philippines is better than here, so be it. Sorry di ko tinapos ang vlog mo. Nakatanggap ba ng allowance ang mga anak mo dito sa Canada? Probably Philippines can give you allowance sa mga anak mo. Masarap mabuhay sa Pilipinas kung may pera ka, and be practical, kuya. Alright, so medyo mahaba yung sulat ni ate. Okay, so ito yung niya siguro, kasi nga ang sinasabi niya dito is hindi mo makukuha yung pension mo pag resident ka lang. Okay, so ito yung sagot nito ate. Ate, it's wrong. Okay, so babasahin natin yung sa may part doon sa may CRA. Kasi mas mas okay kasi yung kaysa manghula tayo. Alright? So ang sabi dito is, yes, as permanent resident, you can receive Canada's public pension and Canada Pension Plan, kulit CPP, at tawag nito, old age security, so OAS, so pension provided to meet the specific eligibility criteria. So hindi po ibig sabihin na resident ka lang hindi mo makukuha yung pension mo, as long as nagsasubmit po kayo ng CPP nyo doon at nagbabayad po kayo doon sa mga taxes. So may mali po doon. Okay, ito continue natin. For CPP, your eligibility is based on your Canadian work history and contribution. So while OAS eligibility typically requires you to be 65 or older, a Canadian citizen or legal resident, and to have lived in Canada for a minimum period such 10 years after age of 18. So either way, citizen ka or resident dito sa Canada, as long as nagbabayad ka ng taxes mo, as long as nagre-remit ka ng CPP mo, EI, everything, makukuha mo lahat yon as pension. Kasi dito hindi naman ibig sabihin na resident ka lang, permanent resident ka, hindi mo makukuha yung pension mo. So that's wrong po. Mali po yun. So mali po yung sinabi ni ate. So ito pa, sa CPP pension, Canada Pension Plan, eligibility based on your working in Canada and contributing to the CPP. Yes. So nagdedepende po yan sa kung ilang years at magkano yung na-contribute mo doon sa CPP mo. Okay? Residency, citizenship. Dumating yung you can put that in the back bay. Is there any car in there? No?
Ito yung mga istorbo ng mga to. Gumagawa ako ng vlog ko eh. Datingan na naman. So, ibig sabihin, ang residency at saka citizenship, your eligibility for the CPP is not dependent on your citizenship or residency status. It's based on your earnings and contribution you made while you're working in Canada. So, mali po yung sinabi po ni ate na ibig sabihin pala, citizen ang tawag citizen lang pala yung pwedeng makakuha ng CPP or pension plan mo dito sa Canada. Mali po yun. So paano pala kung hindi na talaga kami, ayaw na talaga namin mag-citizen at gusto na lang namin mag-permanent forever. So ibig sabihin pala lahat ng na-contribute namin doon sa my CRA, sa CPP namin at saka sa AI namin is forfeited na, wala na. So mali po yun. Kahit dito po yung status mo po dito ay resident ka lang or citizen, makukuha mo pa rin yan at after the age of 65. So kung gusto mo na mag-retire ka ng 65, then makukuha mo na po yung pension mo kahit umuwi ka ng Pinas. Kahit dito po kay resident ka, uwi ka man ng Pinas after pero i-renew mo pa rin. Kasi nga pwede kang umuwi pero pagbalik mo mahihirapan ka na. So ang sa amin pinapayo ko nga, kasi nga kami pag-uwi kami, kaya nga nire-renew namin palagi just in case na magkaroon ng emergency is makaka-uwi kami kaagad na walang hassle at makakabalik kami dito ng smooth. Okay? So mag-post muna ako at kami babiyahe. Okay, so continue tayo. Andito kami ngayon sa may tawag nito sa may so dito mayroong Filipino store. Alam, maganda yung video. So i-continue ko doon sa may sa tanong ni ate doon sa akin. Kasi nga 'di ba yung saan tayo naputol doon, yung eligibility doon sa may citizenship. So mali po yung sinabi niya. So ito pa yung isa tawag nito. So yung nakalagay dito, where you live you will receive your CPP benefits no matter where you live in the world where it's time to collect them. So kahit saan ka pala sa mundo, kahit saan ka naman, umuwi ka man sa Pinas doon, kahit umuwi tayo sa Pinas, marireceive mo pa rin yung pension plan mo basta eligible ka. Okay? So mali po yan yung ni ate. Tsaka yung OAS, yung Old Age Security, so you must be at least 65 years old or older, a legal resident of Canada and live in Canada or a certain period. So residency requirements for OAS pension generally need to have resident in Canada for at least 10 years after you turn 18 to qualify. A full OAS pension requires 40 years of residency. So mali po yun. Okay? Dapat minsan kasi minsan misleading minsan yung mga comments tungkol sa diyan, kaya yeah, kasi nga of course pag sinabi mo na tawag nito, pag sinabi mo na resident ka lang, ibig sabihin hindi mo makukuha yung pension mo, which is not. Okay? So mali po. Po natin yon kasi mali po yung ni ate. Yan po yung ko doon. At saka magtanong pa siya doon sa akin, ano ba yung sinabi niya doon. I-check ko dito sa ko. Kasi nga magtatanong yung Canadian officer, sana ayusin nyo. They will ask you why you talk so long to be Canadian citizen. So hindi naman po sinabi dito sa na pagdating mo ng Canada is magsi-citizenship ka kaagad. Wala naman po sinabi yan dito sa sa Canada. So hindi naman po 'yun tsaka being Canadian citizen is a privilege lang po 'yun. Okay? So hindi po 'yun minamadali. Okay, so ito pa, nakatanggap ba ng allowance ang mga anak mo dito sa Canada? Probably Philippines can give you more allowance sa mga anak mo. Of course, hindi, wala naman tayo sa Pinas eh. Dito kasi mga bata kasi dito, pag pinanganak na sila hanggang 18 years old, makaka-receive talaga sila ng galing from the government. So yun yung ng sustento galing nila sa may sustento nila galing sa gobyerno, which is nagdedepende naman yon sa kita ng both parents. So hindi naman ibig sabihin nun na lahat. Yung iba hindi ko lang alam yung iba kung nakakakuha, pero mostly halos siguro nakakakuha din kahit paliit-liit na kasi kami naalala ko dati
yung asawa ko nung medyo hindi pa siya full time sa work niya, tsaka ako nasa full time ako. So yung earnings namin, tawag nun, sinasama kasi yun eh. Tapos doon nila kinakalculate kung magkano yung makukuha ng child benefits. So minsan, the more na malaki yung kinikita ng parents, the more na bababa yung tawag nito, the more na bababa yung child benefits na makukuha every month ng ng bata. So of course ate, nakukuha din naman, mayroon naman nakukuha yung anak ko. Medyo okay naman yung niya. Of course, malaking pasalamat din namin yan sa Canada. So hindi naman ibig sabihin yan na ayaw namin mag-citizen. Ibig sabihin, hindi na kami magpapasalamat sa Of course, for long time na andito na kami. Syempre, it's part, kasi pa rin yan eh. Part pa rin yan ng benefits dito at saka part ng privilege natin dito as Filipino, kahit anong lahi ka naman dito sa Canada eh, kahit resident ka naman or citizenship ka naman, lahat naman is eligible sa mga ganyan. Kahit nga dito worker ka lang, they're been covering nyo kahit na tawag nito yung open work, eligible ka nga sa lahat eh. So dito actually hindi, wag po natin ilagay yung situation na parang nasa Pinas tayo na parang everything has been controlled by the government or everything has been mayroong limit. So sana tanggalin natin yung perception natin na yung paningin natin na nasa Pilipinas tayo, kasi nga dito po it's different. So sana gawin natin yung pagkakaiba dito sa Canada, which is pantay-pantay tayo lahat, okay? So baka mamaya sabihin mo citizen ka, mas more powerful ka or mas more maano yung kredibilidad mo kasi citizen ka kaysa residency. Mali po yun. So hindi po bali tinitingnan natin yung pagiging ng status mo dito sa Canada, at sana maging tawag nito yung pag natin dito sa kapwa natin is sana i-research or tingnan din natin, kasi minsan nakaka-misleading. So kasi yung iba, of course, kami wala naman kaming plan actually na mag-citizen, pero hindi pa rin yan nawawala. Of course, hindi nawawala sa amin talaga, kasi nga ngayon it's not our priority, kasi andito yung ang aming mga anak. Andito sila sa Canada, andito sila lahat, dito sila nag-aaral, dito na sila namumuhay. Of course, kailangan na andito din kami. Alangan naman na iiwan namin yung mga anak namin dito tapos uuwi kami dun. Syempre, pabalik-balik din kami. Uuwi kami ng Pinas, tapos babalik kami dito. So kung ano man yung nagagawa ng citizen at saka ng permanent, it's the same lang. Kumbaga, pag winter time uuwi kami ng Pinas, pag summer time balik kami dito, kasi hindi namin pwedeng iwan yung mga anak namin dito. So hindi namin sila pwedeng i-abandona lang, na iiwan namin sila dito na at least kahit kaya nila. No. So babalik pa rin kami dito. So hindi po ibig sabihin na ayaw na namin mag-citizen is hindi na kami dito babalik ng Canada. Which is, ang sabi lang doon is ayaw namin mag-retire dito. Ayaw namin mag-stay dito sa Canada. Kumbaga, pabalik-balik pa rin kami. Ganun ang namin. Kumbaga, ayaw na namin. Ayaw kong tumira sa care home. Ayaw kong Why not na pwede naman pala tayo umuwi ng Pinas. Winter, uwi ka ng Pinas. Pag summer, balik ka dito, which is very good. O, diba? So, yan lang ang mai-explain ko doon kay ate. At saka yung tungkol dun sa ng mga bata is eligible naman kahit sino dito. Basta maano mo lang yung income mo sa mga bata doon, may submit sa CRA, at saka ikakalculate naman nila kung magkano kinikita mo. Lahat po ng mga bata dito nakakakuha ng child benefits po. Okay? So maliban lang po sa mga tourist ata. So yun ang pagkakaiba lang doon. Alright, so maraming salamat sa sa mga pagko-comment nyo doon, at for all the clarification. Kahit po permanent resident po kayo or citizen kayo, basta nagkaroon po kayo ng remit or CPP doon sa government, magkakakuha po kayo after 65 years old, makakuha kayo ng pension plan nyo po. Okay? So hindi po ibig sabihin na resident ka lang, mawawala na lahat.
So, yun po yung bata yung ibig sabihin ni ate. Kasi, sabi niya, it's a privilege na maging citizen ka now. Kahit na resident po kayo, makakuha pa rin po kayo ng as long as nagkaroon kayo ng remittance. Di ba? Yun ang doon sa, yun ang laman ang eligibility or requirements ng ng government. Okay? So, sasagutin ko sunod yung mga ibang mga katanungan nyo. Hopefully everyone is okay. At maraming salamat sa kapanood ng aking channel. I am very small channel pa lang po. Sobrang liit po ng channel ko na to. At hopefully po na please, yung ikaw yung nanonood dyan, mag-subscribe ka na. Ano pang inaantay mo? Kasi sobrang liit ko pa lang. I'm just started doing my vlog. Okay? So maraming salamat at pinagpalang ang lahat. Okay? So God bless everyone. Thank you so much. Bye-bye.